Hello po guys, continuation po ng bagong season ko ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po ulit. Good day to us all po and God bless us all. Sana po kung sino man po makakakita ng content ko na to, pagtyagaan nyo po sanang tapusin mula part 1 hanggang final part. Para po kahit papano makapaghatid po ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation. Ang context po ng bagong season ko na to ng What is Written Truly Happened is all about the 3 days of darkness that will soon happen in this last generation. Pag-pray po natin guys na talagang lagi tayong nakakapit sa lingap at pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator at ng kanyang bigating Son. Kasi guys, sa anumang paraan po guys, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon kapag talagang tayo laging lumalapit sa Kanya na may pusong nagsisisi. Na kahit papano pinapakita natin sa ating Creator na talagang hinahanap natin yung trajectory papunta sa Kanya. Kasi guys, sa dami na po ng mga nagpapakitang mga pangyayari, continent to continent, bansa to bansa, halos few years back pa po kung ano-ano na pong nakikita natin, nalalaman natin ng mga bali-balita na talaga pong nakasulat sa banal na love letter ng ating Creator. Kasi sabi nga po ang langit at lupa ay lilipas pero ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kasi po ito po ay nagpapatunay lang guys na talagang kapag ka po sinalita ng ating Panginoon, yan po ay talagang mangyayari. Happened, still happening, and will happen again. Kasi nga po ang Panginoon may ginagawang bagong langit at bagong lupa na titirahan ng kanyang mga chosen people. Na talaga pong nasabi ko na po dun sa mga sinundang part nito, yung mga pagkaka-sequel ng mangyayari kapag ka po talaga bumuhos na yung mga mangkok na galit ng ating Creator dito nga po sa mundong ito. Kasi po yan kumbaga sa magkakasunod-sunod na po yan. Kasi yun pong 4 na mga ngabayo, nangyayari na po yun. Way back pa, years ago pa po, decades ago pa po, ay pa-intense lang po ng pa-intense. Tapos ito pong tinatrajectory ng last generation ng humanity, papunta na po to sa climax na tinatahak ng last generation ng humankind na sinalita din po kay Peter, kay Matthew, kay Lucas, kay Mark at sa Revelation na sinabi din po ni Isaias sa Old Testament. Marami na pong mga scientists at mga matatalinong tao na nagpatotoo na yung mga nangyari po nung panahon pa bago pa po talaga nag-body in flesh talaga ang ating Creator. Although ang ating pong Creator, ang bigating Son, silang dalawa po ay parehong Creator guys. Kahit po i-research pa natin yan ng sabay-sabay. Sinabi na po ng Panginoon na 50 years ago, pag-akyat ng bigating Son, pagbalik niya po dun sa heaven, sa ikatlong langit, nag-umpisa na po yung trajectory papunta sa tribulation. Pa-intense na lang po ng pa-intense kasi nga po, nandun na po tayo sa last generation. Kahit po pikit na tayo, mangyayari pa rin po yung tribulation, tsaka po yung pinakahuli nga pong Armageddon, yung paglalaban nga po ng mga masasamang anghel at mabubuting anghel na laksa-laksa na nasa 200 million po yung babaksak ng mga anghel na talagang yun po yung kaabang-abang talaga yung Armageddon, tsaka nga po yung climax ng tribulation, tsaka po yung pinaka-last part po, yung paghahari ng 1,000 years. Bago po maghari ng 1,000 years, marami pa pong mangyayaring kakaiba sa mundong ito na talaga pong nakasulat. Kaya maging prepared po tayo in as much as possible po, lagi ko pong nire-remind. Kasi guys, kaya ko rin po, ewan ko po talagang ang motivation po ng mga content ko, kahit po may mga joke-joke akong ginagawang content. Lagi pong papunta talaga yung mga part by part kong content sa What is Written Truly Happened. Kasi ang talagang ginugol ko po guys, bago man lang po ako mapikit maihatid ko po yung katiting kong natutunan, katiting kong nadinig na talaga naman pong facts, may pinagbasihan, yung mga dokumentary pong napanood ko.
i-check ko din po sa Holy Scripture yung mga sinasabi nilang mga verses, mga chapter at verses. Totoo pong nakasulat. Ang dami na pong mga documentary. Kagaya po nitong past few days, last week, ang dami ko pong napanood ng mga documentary na way back 10 years ago, 12 years ago, 5 years ago, 4 years ago, na nagpapatunay po yung mga dalubhasa, yung mga scientists, na yung mga panahon pong nangyari way back, hindi pa po tayo tao, talaga pong nakikita nila yung mga artifacts, yung mga fossils, yung mga relics na nagpapatunay po na nangyari talaga yung mga sinalita ng ating Creator. Panahon pa po ng unang siglo ni King David, nung mga panahon pa po ni Noah. So nagpapatunay lang po yan guys, na talagang kapag ka po talaga nakasulat sa Holy Scripture, totoo po. Kasi hindi po talaga pinabayaan ng Panginoong hindi makarating yan sa last generation, yung sulat niya na yan. Ipinasulat niya po yan sa mga tao, pero nung una po, gaya po ng 10 utos kay Moses, daliri po ng ating Creator ang sumulat nun. Pax po yan. Tapos ito nga pong pinakahuli, nung nag-body and flesh po talagang bumaba ng talagang human being ang ating bigatin sa ng kanyang bigatin sa ng ating Creator, napakarami niya pong ipinaliwanag na talagang sinalita din po ng Ama na itinawid ng kanyang bigatin sa kanyang mga piniling apostol, sa kanyang mga huling mga followers ng ating Panginoong Hesus, nagpapatunay po talagang totoong-totoo. So guys, wag na po nating gawing parang lagi pa tayong nagdududa, parang lagi pa tayong nag-aalinlangan. Kasi sa dami po talaga ng deception ginagamit at materialism na ginagamit ng masama, ang dami pong naliligaw. Lagi po tayong humingi ng guidance sa ating Panginoon sa mga napapanood natin sa social media. Kasi nga po napakadami pong lumalabas na tumutulig siya na hindi daw po totoo to, etc. bla bla bla. Malalaman po natin yan pagpasok talaga ng climax ng tribulation. Kasi kahit po mga hundreds of scientists, naniniwala po talagang may Panginoon, may Diyos talagang gumawa ng mga bagay-bagay. Kasi nagpapakita po ito dun sa mga nahukay nila, dun sa mga dokumentaryong napatunayan nila na totoo talaga. So guys, ito nga po ang context po nitong season 25 ko. Bali, part 10 na po to guys, part 10, baka makalimutan ko. Season 25 ng What is Written Truly Happened, part 10. So ito po tungkol po ito dun sa 3 days of darkness na mangyayari na nakaabang po talagang mararanasan natin. Marami pong makakaranas nito. So nabanggit ko na po yung ibang parang mga special sequel na mangyayari. So ito pa po yung isang sinasabi sa documentary ko. I-relate ko po sa inyo. Ito po yung sabi, harvest end. Ito na po yung rapture. Keep in mind that during this particular harvest time, much is happening in the world. Napakarami pong mangyayaring kakaiba. Chaos will be the order of the day. Marami pong kaguluhan guys. There will be a mass destruction from the many natural disaster. So padami pa po ng padami yung mga disaster globally that are taking place worldwide. Earthquakes, flooding, volcanic eruptions, wars, tsunamis, food shortages, fresh drinking water will be not existent. Looting, murders, demonic manifestations. Sundan nyo pa po guys, sundan nyo pa po. Konti na lang po to. Bibilisan ko na po para po pare-pareho nating mapanood ng sunod-sunod. Thank you so much po sa inyong lahat na magtatry tapusin mula part 1, mula unang segundo hanggang final part na pinakahuling segundo. To God be the glory po. Thank you so much po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Lagi po nating patibayin ang ating faith sa ating Panginoon. Thank you guys. God bless us all. Ingat po tayo palagi. May kasunod pa po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen.